Next question natin is, how does having such personality affect your mental health? I'll just speak for myself kasi di ko rin naman alam yung experiences ng other extroverts. Pero for me, it's generally been a positive experience. Kasi di naman talaga ako extrovert since bata. Siguro it started lang simula nung senior high. It's taking the steps to be more outgoing. And because of that, na-mention nga before na I have to be more self-aware kasi kailangan ko isipin, okay, paano ko kausapin tong taon to? Right. So in terms of that, parang lumakas yung mental health ko. So it's like, kunwari, makipag-small talk ako. Dahil self-aware, okay, alam ko na yung, maisip ko na yung different routes na pwede niyong kunin. So hindi, there's less unexpected results. So ang nangyayari, mas prepared na ako. Right. And you have like more bandwidth with Yeah. other people kasi alam mong, medyo yung pagiging self-aware mo as an extrovert helps you Yeah. be more welcoming And to them. dagdag ko lang dun is, as an extrovert, I think very highly of community. So even yung mga close friends or even kapag pumunta ka lang yung mga tuwing weekends in a place that most people go to, every time when you try to be an extrovert, tas may mga nakausap ka, even if you just talk to them for the first time that week, you come away with like a good feeling. Parang okay, I may... love that. Okay, so when we talk about these characteristics, talagang subject siya no, sa interplay between genetics and environment together with the different experiences that we encounter along the way. Tulad nga nung nasabi ng ating guest na it tend to develop towards those years that he spent during high school. No? Kasi dyan tayo unti-unting bumubuo nung identity. No? So with our interaction, how the environment responded to our characteristics, it's either it will be reinforced, no? Tulad nga nung nabanggit sa kanya, he needs to be mindful, 'di ba? So that he knows how to respond to the other people around him, which may also have other different characteristics. So I believe from what he mentioned, no, na kumbaga parang supportive yung environment niya because it was not kumbaga automatically shut down, no, or told, wala naman, hindi niya nabanggit na parang may nagsabi agad sa kanya na tigilan mo yan, but he just needs to be aware. So I think by that time, no, the environment supported the development of these characteristics. So technically, to Leon, like just being able to be an outgoing person as an extrovert makes it more beneficial for him as a person. Pero may magsasabi kaya sa inyong dalawa, Mikay or Sandra, na Naapektuhan yung mental health. hindi pala ako kayo maging introvert. I wish I was more of an extrovert. Or like, sana mas kaya kontemplahin, like an ambivert. Actually, gusto ko talaga maging extrovert. Kasi Yun. parang, Pali. Oo. Kasi Sige, simulan natin yan sobrang, pag nakikita ko yung sarili ko sa, pag kinakausap ang sarili sa salamin. Parang, Mulan! Who is that girl? hindi parang kasi pag nakikita mo sila, stirot, yung hindi parang lang, pag nakikita ko sila, parang ang strong talaga nila. Like, hindi mo makikita sa kanila yung parang, Bad energy. Oo, parang gano'n. Parang ang saya-saya nilang kasama sobra. Good vibes always. Oo. Ganun. Tapos parang ikaw, isipin mo, sana kaya ko maging extrovert para kaya ko din yung ginagawa nila. Kasi hindi ko nga kaya makipag-usap nga sa ibang tao. So parang, paano nga rin ako mabubuhay sa mundo kung hindi ko kaya makipag-usap sa ibang tao? Parang gano'n. Is there a time na parang you tend to overthink things? Na parang, Kasi mas kasi diba since with introvert yourself. ka na baka hindi ko ma-express yung sarili ko, baka mamaya nila ako. Ma-misinterpret nila yung nasabi ko kanina, tapos hindi ko may dumating ba sa part na yun? Actually, yes, lagi. Kasi, hindi rin ako mahilig mag-open up. So, mas sinasarili ko kasi yung mga ganong bagay. Tsaka sponge nga ako, parang hinihigop ko na yung mga energy. Ganon. So, how do you deal with it? Wala lang. Parang, ewan ko din, hinahayaan ko lang. Tapos si Leon sa Ang hirap nun na hinahayaan mo lang. Oo, ewan ko din. Parang, siguro yung mental health ko, hindi ko din siya sigurado kung okay pa siya, parang ganon. So when it comes to psychological disorders, it's actually difficult, no, to attach any types of disorders to these types of personality characteristics. Kasi when we talk about these personality traits and personality characteristics, some of them are good predictors, no? There are in combination good predictors whether a person can develop personality disorders, but alone, no, that would not or would never be enough to maybe predict
or say that, yeah, for example, extroverts has more tendencies to develop these kind of disorders, while on the other hand, ito naman, again, it's just a single factor in our personality, no? That may give us an idea who we are, but it's never enough to say whether we are, sabihin natin, predisposed, no, to experience a diagnosable mental health condition. Ikaw naman, Sandra, dahil nasa gitna ka Yes. ng dalawa, ano talaga ang gusto mo? Parang nagdadalawang isip na ako. Hindi, Bakit? so, Ano mas gusto mo? since, di ba, ambivert nga, it's a mix of both. Yeah. Nakakatulong din sa akin yung pagiging ambivert, lalo na sa mental health ko. Nakakapag self-reflect ako. Mas nagkakaroon talaga ako ng time na mas makilala yung sarili ko. And then, syempre, nakakatulong din sa akin yung pagiging yung extrovert na makipaghalubilo. So, nakakatulong din yun sa mental health ko na magkaroon pa ng strong bond with them. Also. Yung mga ambiverts ba, mas clear yung kanilang boundaries or 'di ba with interacting people kasi nga dahil ambivert ka kaya mong mag-adjust to Yeah. what you need for yourself. Tingin mo ba ganun ka? Para sa akin, ganun. Pero para sa iba kasi magulo eh. Parang magulo. Sa amin, yung- magulo. Yes, magulo. Kami, naguguluhan na rin. Para sa akin, super, ganun talaga siya. Depende siya sa ano yung Yes. needs mo. Ikaw, Leon, tingin mo ba pag extrovert ka, like mas malakas yung boundaries, sense of boundaries mo? For me, yes, because medyo nag-overthink talaga ako in terms of interactions. Pero I would say for most extroverts, medyo mas maliit yung boundary nila. Pero it's not in a bad way. Kasi yun yung kailangan nila. Kailangan nila i-break yung boundary para maging comfortable to reach out with you. Pero at the same time, hindi naman lahat ng tao same level of boundary ang comfortability nila eh. Right. Totoo yun. I think for you, Mikay, anong tingin mo ba mas malakas yung sense of boundary mo? Kasi introvert ka eh. Oo, sobra. Ano pa lang, malaki agad yung Wall. Right. So, speaking of the boundaries and mental health, no, how do you guys take care of your mental health since you identify as that kind of personality? Mikay, ikaw muna. Actually, ako kasi hindi ako lagi nagpapa-apekto lagi sa like, wala akong pake kung ano yung sasabihin nila sa akin. Queen things. Main character things. Hindi, actually, gano'n. Nagugulat din yung mga kaibigan ko na sila nag-open up sa akin. Tapos ako, ikaw ano, wala. Wala siyang So parang unbothered ka lang sa mga nangyayari Oo, sa'yo. tsaka Nonchalant lang. Hindi rin ako Ganon. mahilig mag-open up. Yung feeling ko kasi nga gagamitin nila yun sa akin. Alam mo, feeling ko ang hirap ng way mo to cope sa mga bagay na nangyayari sa'yo. Kasi parang, as time na parang ina-observe kita, parang lagi mo sinasabi na kinikip mo na lang sa sarili mo lagi. Yes. Dumating ba sa part ng buhay mo na parang, paano gagawin mo kapag hindi mo na kaya? Kasi parang, the more na kinikip natin yung bad energy, na hindi natin siya nare-release, and patuloy lang natin siyang kinikip ng Love that, kinikip. oo. Ang hirap nun kapag nag-explode na. So, paano yun? Anong nangyayari Actually, kaulanan, nakakalimutan ko. Parang nag-vaporize na lang siya ng bad energy. Hindi ko na alam na, ay, naging problema ko pala yun. Unbothered nga siya technically. Pwede naman yun, mag-comment. Yeah, oo. Pero pag sa sobrang dami na, di na niya kaya. So parang kakalimutan niya na yung iba. Ay, eto. As introvert, meron ka bang closest friend na as in, siya yung human diary mo? Meron. Oh, yun pala. Pero same kaming introvert. Slay kaming dalawa. Charis. Pakidrop na sino ba yan? Para malaman naman namin iniisip mo. Si Leon naman, like, since ikaw, mas gusto mong nagsuspend time with other people, I would assume meron ka rin parang human diary. Yeah. Wait, human diary is in like another person? Na you tell things Parang, to oo. or something Yeah, like yung girlfriend ko talaga. Oh, Siya lang yun yung- nakakaalam lahat nung hindi ko sinasabi sa lahat ng tao. Pero how do you cope naman pag kunwari sa isang conversation or isang group, no? Tapos ikaw yung talagang, ay, ganito, Yeah. game. Tapos hindi naman nila bet Yeah. yung energy or vibes na dala. Kung si Mikay very nonchalant, admittedly, very OA ako, na madali ako madala ng emosyon. Na kung may chismoso din ako, so naririnig ko rin lahat. So, kapag Ito yung mga delikadong kapag may masyado. umabot sa akin about me, na parang maliit lang na comment na, kahit mali lang siya ako, mag-overthink talaga ako. May off comment na, oh, pabida ba naman to? Ang ingay naman nito. Parang,
bakit? Ano bang ginawa ko masama? Parang, It gets to you. Yeah, gets. Oo. Oo. So, So, how do you cope with that? nagrant ako sa girlfriend ko. Ayo. Tapos, yung usual ginagawa, kasi yung girlfriend ko, kasi siya yung talagang siya yung grounding presence ko. So, what we do, siya naman, kung ako nadadala lagi ng emosyon, siya wala siyang pakialam. It's like, does it matter? Na kung sabihin natin, sorry, for the sake of example, may nagsabi na, yun nga, medyo bida-bida ako. Okay. Ano naman ngayon kung bida-bida ka? Like, it's fine. Hindi ka naman umagawan ng spot with anyone. Your extrovertness led you to that opportunity. So, is it that bad? Parang okay. Okay, pabida-bida nga ako. Akala ko sasabihin ng girlfriend mo, ikaw sabi mo sa kanya, sinasabi nila sa akin, bida-bida daw ako. Sabi ng girlfriend mo, bida-bida kayo. Ganun nga, pero in a good way. Na parang, okay, ano naman ngayon kung bida-bida ka? At least, oo, there's Sasagot someone mo na dapat, na so what? know you better. Yeah. Oo. At inamin niya sa'yo, yun din yung tingin ko Ito, sa'yo. siya din kasi introvert siya, like super introvert. So parang nagkakabalance kami doon. Dapat Right. itutulong niya sa'yo, Ah, sasabihin mo ganda sa nun, eh. nagsasabi na, so what? Oh. Ang ganda no na merong na-establish na support system, no, and that support system that was mentioned by Leon is, I think, something na sana no may matutunan din yung iba, that instead of using those characteristics as a point of reference to criticize a person, maybe we can use those characteristics as a reference on how they achieved things that they've had right now. No, in that way, the support system can really serve as a support system, or tulad nung nasabi niya, parang grounding presence to remind him of who he is without necessarily changing his characteristics para lang to please other people. So ikaw naman, Sandra, syempre yung shinare mo sa amin kanina na experience mo with your partner. Yes. Like, how do you like ground yourself when it comes to interactions with people? Nag-rant ka din ba sa kanya? Ganun ka rin? Paano ka nagkukup? Yes. Ganun din. Nagrarant palagi sa kanya. Yes. Or minsan, Bigyan na siya, yung na siya. or minsan, pag may times na talaga nananahimik lang talaga ako. Tapos siya, iisipin niya, ano kayang problema nito? Ba't nananahimik to? Minsan ganun din yung way ko to cope. Parang mananahimik ako siguro ilang oras para syempre mag self-reflect. At ayoko din kasi na pag may problem ako, tapos bigla akong magsasalita, parang iba-iba yung nasasabi ko. So, bago ako mag-rant dun sa tao, gusto ko, medyo okay na yung feeling ko. Oo, Okay. totoo. Alam niyo, ang ganda talaga nung part na parang kapag may partner tayo na sobrang nauunawaan tayo as yung personality natin and all. Kasi kapag hindi na talaga natin kinakaya yung expectations and yung masamang sinasabi sa atin ng society, at least we have our partners na nauunawaan tayo, na handang mag-comfort sa atin if ever man na hindi natin kaya. So, malaking factor din yun. Even though hindi natin partner romantically or at least friend or best friend, Right. magandang rin yun. No? I think yung good takeaway ko rin dun is based on different personalities, you have your own way to cope. Depende Yeah. sa sitwasyon mo, no, at that moment. Like, for example, like si Leon, mag-rant mo na siya sa girlfriend niya kasi siya yung type ng tao na no-overthink niya yung situation. Pwede Yeah. pala yun na as an extrovert, iniisip na kasi natin na ang extrovert, bahala kayo kung anong iniisip walang niyo sa akin. pakialam. Mas introvert, may mga introverts pala na mas ganon, di ba? So, you could be like a hybrid of different personality traits. And what makes you different is how you cope with it. Yes. Not like despite, but like given that personality, it dictates how you cope. Diba?